Hello po, magandang araw sa inyong lahat mga kaprobinsyano. Sa ngayon po ay mag-update tayo sa mga alaga naming kambing sa aming backyard goat farm. So bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan ngayon ay sana naman po kung nakapadaan ka man dito sa YouTube channel, sana naman po ay i-consider mong i-subscribe ang ating YouTube channel. So maraming salamat. At itong mga kambing natin, ito yung mga kambing natin na Anglo-Nubian. Halo-halo na po sila dito sa loob ng aming kulungan. May mga upgraded nga kambing at meron ding native at meron din tayong pure Anglo-Nubian dito. So ngayon, meron tayong total na 11 heads na kambing dito. Limang heads na Anglo-Nubian at 6 na heads na upgraded na mga kambing. So dito mga kaprobinsyano, nag-umpisa lang kami sa isang piraso na native at 3 piraso na Anglo-Nubian na kambing. So advice ko lang po mga kaprobinsya, pag mag-umpisa po tayo sa pag-alaga ng kambing, dapat talaga na mag-umpisa tayo sa mga native ng mga kambing. Kasi doon sa pag-alaga nating native, doon tayo kumukuha ng malaking experience sa mga problema na dumarating sa ating mga alaga. Kasi po pag dumiretso tayo sa mga pure breed na mga kambing, pag may mga ma-encounter tayo dyan na mga problema at hindi natin magawan agad ng paraan, pag namatayan po tayo, napakasakit po isipin na masayang lang po ang ating pira na pinaghirapan natin. At sa mga kababayan natin na dito sa ibang bansa, kung magpaalaga kayo ng mga kambing, at siguraduhin nyo lang na yung tao na pinagkatiwalaan nyo ay talaga, parang pinagtiwalaan mo talaga, na sure mo talaga na walang mangyari sa yung mga alagang kambing. Katulad lang sa akin, yung kapatid ko ang nag-alaga dito at hanga naman ako sa kapatid ko kasi may hilig din siya sa pag-alaga ng mga kambing. At sa ngayon, medyo naparami na namin konti. Hindi pa man gaano karami talaga, pero sana ay maparami pa namin sila. So ito yung paraan namin dito mga kaprobinsano sa pagpakain namin. Sa isang araw, 3 beses namin sila pakainin. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa hapon. At sa pagpainom naman, sa tanghali lang kami dito nagpapainom at hinahaluan lang namin ng molasses at saka asin at vitamins na King Vita Plus. Yun lang ang hinalo namin dito na mga vitamins nila or mga procedure namin sa pag-alaga ng aming mga kambing. Sa kambing po mga kaprobinsano, wala ka masyadong gastos dyan kasi yung mga damo lang yung kinakain nila. Tapos ang paraan naman namin dito sa mga native namin ng mga kambing ay tinatali lang namin dito sa paligid ng aming area, dito sa malapit lang din dito sa kulungan ng aming mga Anglo-Nubian. So balik namin dito na kulong na lang namin sila pag magka-harvest na kami sa aming tinanim na mga kumpay. Sa ngayon ay nagtatanim pa kami ng kumpay nila ng naper at saka sitarias. Pero ang problema dito sa amin ngayon ay walang ulan. Yan ang mahirap dito sa atin. Pag walang ulan, parang mahirapan po tayo sa pagtanim ng mga pagkain ng ating mga alaga. Pero nagawa naman natin ang paraan kasi yung mga kambing, kahit anong damo na ibigay mo sa kanila ay kanilang kakainin. So kaya ito napili ko na negosyo na i-put up kasi less po tayo dito sa gastos at parang stress reliever po natin ito. So alam niyo po mga kaprobinsyano, habang ako yung nagsasalita dito ay natutuwa po ako sa aking mga alaga. Dati po ay
Nag-umpisa lang po kami sa isang piraso na native at tatlong pure Anglo-Nubian. So ngayon, meron na kaming total na 11 heads na mga kambing dito. So sana po ay maalagaan namin sila ng maayos at maparami pa namin sila. At sa ngayon, patuloy na po namin pinagsikapan na maalagaan namin sila ng maayos. Sa pag-alaga ng kambing po mga kaprobinsano, dapat lang na hilig din natin, passion natin na mag-alaga. At dapat po mahalin natin yung mga alaga natin. Hindi natin ituring na parang hayop lang. Ituring natin sila na kamag-anak. Ganyan po ang sistema namin dito. Ituring natin parang kamag-anak ang ating mga alaga. Kasi po mga kaprobinsano, pag-alagaan natin yung mga alaga natin ng mabuti, ay 100% po mga kaprobinsano ay may magandang ibabalik din sila sa atin pag maganda ang pag-alaga natin sa kanila. Pero kung hayaan lang natin sila, maulanan at mainitan dyan sa labas, ang mangyayari dyan, yung kambing mo ay walang magandang ibabalik sa iyo kasi hindi mo sila naalagaan ng maayos. Yan lang po at maraming salamat. Bye-bye.